Praise the Lord. God is good. And all the time. God is good. Okay, so dili pa tayo nagsugod sa itong divine service. Mag-present sa mga bata o Yay! action song with memory verse. Yay! O, alin ako mga bata. Ang naas tubangan mga gagmay. Kapalo na mo si Iman, si Giselle, tubangan. Suga. Si babae. Kusgi, pastor. Paita. Ah, na, mayo. Kaya lang taglaki. Ay, mag-play og instruments. Sige, pastor. Okay. Na. Good energy. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I'm not over here, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. And He loves me. Go, Iman! When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves me. 'Cause He loves me. 'Cause He loves me. Yay! Oh, memory verse ah! Una si Lance. Oh, dito na sa tindugan. Genesis. Ah, sige. Ah, balik be, Genesis. Yan na. Oh, sige, Lance. Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in His own likeness. He created him in the likeness of God. He created them as male and female. Yay! Man! Oh, Kobe, Amazing! Kobe! Genesis chapter 1 verse 37. So God created man and Yes. In His own likeness. In His own, own likeness, like He created He created man him him in the likeness in the likeness of God. of God. Likeness. He He created created man them them as male. as male and female. Yay! Yay! Oh, sunod. Genesis Chapter 1. chapter 1 verse 27. Ah. So God created man In His Yes. own, On on likeness. likeness. He. He He created created Hmm? him him in the
likeness the likeness of God. of God. He created Created them them as male and female. as humans. Yay! Yay! Sunod! Princess! Okay, basahan! After papel, basahan lang to. Genesis verse 1 Chapter 1. chapter 1 verse 27. So God created Man, man in his own likeness. He created him in the likeness of God. He created them as male and female. Yay! Yes! Sunod! Si Joshua, kani ka-memorize ni. Genesis Yay! 1:1. Go! Genesis 1:1. Sa sinugdanan, gibuhat sa Diyos ang mga langit o ang yuta. Yay! Yay! Si Ate Giselle. Genesis 1:1. Sa sinugdanan, Daniel, buhat sa Diyos. buhat sa Diyos ang langit ang yuta. Yay! Dodong! Dodong Iman! Genesis 1:1. Hatag na lang ni Alvin. Hatag ni Kuya, hatag Kuya. Genesis 1:1. Sige. Sinagdan. Yan na. Balik sa Genesis, go. Genesis 1:1. Sa sinagdan. Gibo. Buhat. Buhat ang langit. Ibuhat sa Diyos. Buhat sa Diyos. Asa man tong color white? Ang Ang mga langit. langit ug ang Yuta. Yay! O, dyan na rin, last. Genesis. Genesis 1:1. Sa sigdanan. O, sige, yung katawa. Ibuhat. Okay na. Buhat. Sa Diyos ang Ayaw. mga Kapalo langit siya. o mga yuta. Yay! Balik, og ang yuta. Og ang yuta. Og ang... O ang yuta. Yay! Very good. O, kung i-request si Pastor Lloyd sa pag-ampo sa mga bata. O, close your eyes. Balik sa balik. mga ulo, mga ulo, yung mga bata, ang amahan ng mga langit nun. Man. Diyos kalabing balaan, Ginoo kami Yes, nagampo, bless di them, kanimo, Father God. ikaw mga panalangin, bisan pa ni ang mga bata, Ginoo. Yes, Lord. Sa nabalipayon, sa pagtuon sa iyong pulong, pag-memorize sa mga verses, Father. Kami nagampo, ngahimuon mo sila mga panalangin, Ginoo, sa ilang mga ginikanan, Lord. Amen. And we pray, O God, nga ikaw magprotektar kanunay kanila sa bisan asa sila magto, o bisan pa silang pag-eskwela, Lord, kami nagampo, ikaw maghahatag kanila knowledge sa wisdom, O God. Yes, Imo Lord. as head and not the tail, O God. Thank you, Lord. Salamat kayo, Ginoo, nga intak na ang gining mga bata, Ginoo, mao'y mahimo na maayong ehemplo sa sunod ng mga henerasyon, Father. Thank you, Lord. Ka, Ginoo, ang tugyan di akong imong tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Na Lord, pwede tayo maglingkod. Mga bata. Ang mga langit o mga yuta. Praise the Lord. Hallelujah. Atong takbakan ng Ginoo sa mga usapa. Praise the Lord. Praise to our living God. Maigsuon karong kabutagon na niya napunta aron sa pagpasalamat, pagdayig, pagsimba sa atong buhi
na Dios. Manindog ta maigsoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Atong kantahon ang Maayo ang Diyos. Maayo ba ang Diyos sa atong mga kinabuhi? Amen. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos sa lahat. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos sa mundo. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos sa lahat. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos sa lahat. Once again, maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos sa lahat. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos sa mundo. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos sa linda. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos sa nato. Tataas, ipataas sa kamay, o iwala-wala, inudanan sa piyay-piyay, tanan sa sayo-sayan, ipakita igsuon, na maayo ang Diyos, maayo ang Diyos sa nato. Magpasalamat, magpasalamat kami kanino. Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Ang galing kalimutan, ang dumiwan kaliwasan, ang kayang kamay sa lugar. Hiligod ka pala sa ayaw mo. Dili matunan ang kaayaw mo. Inoras na labing kahalan na pagkasabihan. Ang ngayang kagang pasalamatan, gawa talon. Yes, Jesus, ibon sa mga naisenso. Patay na bali na sa iyong kota. Umahipaya ka, umahipaya ka, umahipaya ka sa pagsinta. Dawagan among mga pagkain. Imot sa mahumot nga insenso. Pagkailabariha sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Mahimaya ka, Jesus. Sa matag adlaw, gusto ko makauban ka. Sa matag adlaw, sa tanang buhaton mo, gusto ko makauban ka. Sa matag adlaw, matagal lang, gusto ko makauban
Gusto ko makauman ka kahit naman ang kanunay ngiti ko di ka kung ay ikaw ang hangin na ginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong luma, ikaw ang tanan. Kahit ikaw ang kanunay ang hangin na ginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong luma, ikaw ang tanan. Kahit ikaw man. So worship the Lord. Hallelujah. Oh, sa matagal-law Ginoo, ikaw ang aking karong kabutagong igsuon atong isento atong unahong nagkasingkang sindiha sa pagdayeg pagpasalamat sa Ginoo pagpaminaw sa mga pulo pag-remember sa iyang gibuhat dito sa cross sa Calvary. Karong kabutagong isalikway nato ang mga langyang na pangunahuna mga dili maayong pagbati ug atong i-focus ang atong unahuna kasingkang sindiha sa pagdayeg sa pagbuhi nga Dios. Thank you, Jesus. Father God in heaven, as we open, Lord, our divine service this morning, salamat Ginoo nga naa ka, kauban namo ang imong presensya. We commit, O God, once again unto you, amuhang pagdayeg, ang pagsimba, karong kabuntagon, Ginoo. Ang matag parte, Ginoo, sa among panibahon, Lord, karong kabuntagon. Kay Lord, wala dyan may mabuhat kung wala ka, O God. Salamat, Lord, for anointing each part, Lord, sa among pagbahon karong kabuntagon. Thank you, Lord, for anointing the congregation, Lord, that we as one, O God, we could praise and worship you this morning in spirit and in truth. And Lord, stretch forth your mighty hand upon us this morning. Surround us with your wall of fire, na walay buhat sa kaaway, Ginoo, makahilabot, makaduol ka namo. Salamat, Lord, na nakay pagabuhaton ka namo karong kabuntagon. And dwell in our praises and worship, Lord, na mahimaya ka sa among pagsimbang pagdaig, malipay ka, Ginoo. We offer our lives unto you, O God, as a living sacrifice, holy and acceptable unto your sight. Na Lord, mahimuot gid ka sa among kinabuhi karong kabuntagon, mahimuot ka sa mga pagdaig, pagsimba, Ginoo. Salamat, O God. Imuha ka ng tumulong himaya, pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo, nagpuli na tayo ng lingkod. Karon agtuta sa mga testimonyo, paghatag sa ato ang testimonyo. Mga kadaugan. Pwede po dito mo lingkod kay basin makuha ng barko pa nina. Kanina lang na unload. Mga bata, dali na lang mo. Ang uban, mga bata, dali mo pikas. Salamat lang po Ginoo sa protection sa libong semana kay karong semana kay kanang lalaki siya ang malabyan mo
ang ginamo sa supply din na tapos may gapos. Salamat sa Ginoo kay nagayon yung pulong na only our eyes can see and ears can hear but it will not come. Salamatan akong Ginoo sa protection kay basta ang protection din. And then pasalamatan akong Ginoo sa Lord, before ihatag na ako sa Nation level of Lanao Norte, out of 37 districts, we are in the third place. Grabe na tayo. This is my first time getting in the eye competition. Pasalamatan din ako din ako kay kanang ganit ang ulawan. Kay magkasalit din sila sa aral ako, kaya nila na ako, pero hindi makikaya. Pasalamatan din ako din ako kay appeal me sa final round. Coming October 14, imara yun ang district na nakuha. At iyang pagkakino kay number 5, nagkakino, 17 to anak. Pasalamatan ako din kay more than sa akong ako, sa 30 Maya, sa mga panalangin, ayuhan, hindi lang ayuhan sa physical, yung daw, basta ayuhan, yung yatag. Balik na po sa Ginoo, ang nanalo ni Maya, rin bukbang, nako, namo, salamat sa pagpapay po, sa mga panginahan nun, sa wonderful God, is the best God I ever had. Ibalik ko na po sa Ginoo, nanangin na yung yes po. Balik na po niya sa pagpanalangin po niya sa mga area na nag-appreciate siya ganun na nag-send ka ng mga lain-lain ng mga customers and then salamat na po niya may natapos ng Facebook Sultan Temple, George Kapo balik na po niya Maya ko po nag-explain kung kapalit po kay Mahal siya na nag-pastor ng hands pero sino nag-provide so ito guys balik na po niya ako sa Maya and kayo Isa pa ay Praise. Jumilo, Pia Jum. Isa na yung buha ko nila.
Praise the Lord. Kinsa pa? Ako po, hindi na ako pakiyasan pa. Salamat ang Ginoo kagahapon. Iatake din sa away sa Lord. Pakadulong kami sa Bible study sa mga bata sa CMR. Kasi yun ang stronghold dito. Batay din ni kakapoy na wala kasabot, kalaay, na wala ni kadasig, nambot na unsami. Dayon, nakauna-una na lang ni nadilit ni mo dayon dito. Pero kabalo po niya nadilit maayo kay naay mga bata gahulan. Nangnan po sila ang mahon. Salamat sa pulong sa Diyos. Kaya nalasigba na po sila. Naanan nila ang kadasig ba. Nalipay sila man sa balay sa Ginoo. So, bahala na sabi akong dibati, nakamunaw namin, nagit na mo daanan sa Tasalay. Nilalang ko lang mga ato, pero nanak ko na ato lang kita. Then, before ato, gaampod ko sa inong nila ko, Lord, ikapoy ko, upasabot ko, agin na kong dibati, kaya di na ayo, Lord. Agin nila, ampod ko sa Ginoo, then, during dito sa pagtulog sa mga bata, na agi hapon, pero biwala agin na ko. Pag human ato, nawala. Pag human ako Bible study, wala pa ko nang magtudlo, ni kalit ulan, so nahuman na lang, di human na lang namo ang Bible study namo, wala na ko human akong lesson. Pero pag human ato, kay dito mi nagstay sa katong kay gaulan man, so nagpasilong sa mi sa balay sa mama nila Kobe. Then all dito na yung mama musumba po dire. Salamat sa Ginoo, praise the Lord. Pero dili isa siya musimba ron kay bago pa man kita hiyang kailangan siya ovarian cyst ba? So bago pa kita 4 months pa daw ay siya makuhaan maayo. So di pa siya pwede masimba pero masimba din daw siya pag sa 4 months. So salamat sa Ginoo kay na-achieve fruit ang labor ba? Our labor is not in vain in the Lord. So salamat kay sa Ginoo ni Ana. Dahil jud pagsulay karong si Manahang inilang rin mo sa Ginoo. Dayon, pasalamat ko po kay katong sa cottage prayer meeting ang pulong sa Ginoo para sa Bicol family sa among tanan is in the end times, according to Daniel chapter 12, there will be sa verse 10, there will be trials will come, but trials for the unbelievers will make us purer and wiser. So, mabot sila mga pagsulay, pero kita ng mga believers, positive atong mindset sa mga trials, that it will refine us. It will refine us purer as, it will make us purer as gold. It will make us refined as gold, dayon wiser. So, mo na siya na dapat mapasalamat ta sa mga pagsulay, mga kalisdanan kay abot gid siya, dili ta makalikay. But let's rejoice kay tungod na ani blessing ani spiritual na panalangin. So moto akong ipasalamat sa Ginoo bisan pa sa puso o sa provision sa among matag adlaw ni Pastor Lloyd. Kung gihatag ang tanang dungog may pagpasalamat sa tungkol na Dios. Isa pa na ay testimonyo kadaugan. Praise the Lord. Ilan na? Nanindog ta? Para sa pag-apo ako request sa Luna. Ngayon may prayer para sa pag-apo sa mga taga-ito. Lord, I pray sa ikaw, dahil
Sige, wala. Sige. Atong inantal at tumangin ka ng pulo, tayo sa lang offering na subangan kung matahon ang muhatag ko nga malipalo. Muhatag ko nga malipayo, ikaw ang akong kaluwasan. Bukod ko sa iyong presensya, muhatag sa pag-ayin. Para sa pag-ampo sa kahit sa offering. Ato lang taas sa pagdaig pagsimba sa buhay ng Diyos, ingatan na lang kayo. Dapat praise and worship is very Praise the Lord! Lagay ko ng pulong sa Ginoo, let everything that has breath. Inside buhi, hindi ka matagon! Inside unit ka mo! Inside unit diin! Okay, so, manindog tayo niya itong gamiton ang tanan nga naanga na to. Kahit kung wala tayo gamot, lisod tayo ipakpak. So, we are fortunate and privileged to give thanks unto the Lord this morning. No, dili pwede nga mag-ingkod lang ta, dili pwede nga mo magtanaw lang ta yung atong kamot, di nato gamito tungod kay yatagan ta kumplito nga parts of our body. No, so dili pa sa ubang nga di nakalangaw. So ready na ba ta maigsoon sa pagdaig? Hallelujah. We will give thanks unto the Lord. We will sing My Redeemer Lives. So atong manluwas buhi that He can rescue us. Hallelujah. We'll use our hands. Clap our hands unto the Lord. I know it gives me my soul. These times stop for me saying I believe. I believe. My sin was taken away. My pain is suddenly. I believe. I believe. I praise the Father. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Amen. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I will rescue myself. Amen. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe, yes, we believe, Lord, hallelujah. I believe. My shame was taken away. My shame is taken away. My pain is selling His name. I believe. Yes, Lord, I believe. Yes, I raise the banner. I raise the banner. For my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Yes, yes. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer, my Redeemer. Come on, hallelujah, come on, church. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Let's give a big hand to the Lord. Yes, hallelujah. Yes, Lord, Redeemer is alive and we can rescue whatever situation. Nanamat ang aming song. Hallelujah. Thank you, Lord, that we are your sons and daughters, oh God. Thank you for choosing us, Lord, to worship you in spirit and in truth. Thank you, Jesus. Let us open our hearts this morning, so and we will allow the presence of the Lord
to touch every heart. Hallelujah. Tugutik soon nga presensya sa Dios magapuno sa hawang, sa emptiness of our hearts. Thank you, Jesus. Healer. We will sing Healer. Hallelujah. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. Yes, I trust in you, Lord. Lord, I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Jesus. Oh, I believe you're my portion. Thank you, Lord, that you're our healer. Thank you, Jesus. Yes, you're more than enough of our lives. Oh, Jesus, you're all I need. Hallelujah, Exxon. Pamanandong yung message ng mga awit. That God is our healer. Dili lang siya physical healer, but emotional healer, mental healer, tanan din mga aspects sa atong kinabuhi ang Ginoo is our healer. Hallelujah, Jesus. You hold my hand. You calm my raging. Thank you, Lord, that you are our God. Thank you, Lord, that you can twist the worst situation into the best destiny that you prepared for us. Thank you, Lord, for rescuing our soul. Hallelujah. Lord, we trust in you, Jesus. Thank you, Lord, for holding every moment of our lives. Oh, God, thank you for your love. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Oh, Jesus. Yes, thank you, Lord. You are more than enough. Oh, Jesus, just feel the presence of the Lord. Jesus, you're all I need. You said believe, I believe. Oh, I believe. Lord, come on, church. Just feel the presence of the Lord. Hallelujah. He is here with us. Oh God, touch every heart, Lord. Kung ang ginawa ang mga kasi. Lord, we need your presence. We need for your presence. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes, you're more than enough, oh God. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible to you, Lord God. Jesus, oh God. Nothing is impossible. Thank you, Jesus. All things are possible in your name, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for visiting in our midst of us. Thank you, Ginoo. Thank you, Lord, na nakasama mo ang kinabuhi in every moment of our lives, in every situation of our life, Lord, na ang Ginoo. Thank you, Lord, for the rescue. Thank you, Lord, for your love. Each and every one of us. Thank you, Jesus. Lord, we give you glory because you deserve all the glory and honor of our lives. Lord God, we thank you, Jesus, for everything that you've done in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh God, we thank you, Jesus. Salamat, thank you. Salamat sa deliverance. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that despite sa mga storm na sa mga labing Ginoo na to come in. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang yan is Pastor Rachel ang mag-aanto. Thank you, Lord, for the deliverance. Thank you, Lord, for the emotional healing, physical healing. Thank you, Jesus, for your ever-present help in times of need, O God. You are here and you're with us, Lord. Hindi ka mapakyas, Lord. Hindi ka mapakyas. You will never fail, Lord, sa iyong mga anak, because you are a faithful God. You are a Redeemer God. You are a holy and righteous God. You are the Holy One of Israel, O God. Salamat, Lord, for manifesting to each and every one of us. Letting your people know who you are, Lord, in their lives, O God. Sa Estrella family, sa Luna family, sa Dimol family, sa pamilya nila Gino, sa matag usa ka namo karon, Lord. Imo kita ilakid sa kasa mo mga ginagawa. That's why, Lord, we are here, O God, giving thanks to your holy name, worshiping your holy name, exalting your name on high, Lord. For we know who you are, and you are not finished yet sa mga kinabuhi. Angayan kang simbahon, Lord, angayan kang daigon, angayan kang pasalamatan. Ikaw magpanalangin sa mga worship leader, Lord, sa matagal. Nanay ko. Guys, yung usog, Lord, sa matag sa kanamo. Salamat sa pagpanalangin kaniya o sa matag sa among ihatag, Lord, ang tanang luwag, himaya. Pagpasalamat iya sa kinuling pangalan. In Jesus' name. Amen. Palakpakan na tutugoy na Diyos. Hallelujah. Karon ang damo nato mga young people adult to mga notebook, especially atong Bible, o mga ballpen sa pag-take notes o paminaw sa pulong sa atong buhit na Dios na pagadalon sa atong host pastor, Pastor Lloyd Pastor. And a pride in our achievements and positions. These are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away, along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Ang Ginoo mga panalangin siyang pulong mga buka. Amahan na mga langit nun. Diyos na labing balaan, Ginoo initak na sa kabutagon, Ginoo ito. May nagaampo di kanimo nga ikaw mga panalangin ka namo. Ablihi ang mga salabutan, Ginoo, sa imong mga pulong, sa mga mensahe, Ginoo. Among kasing-kasing, Ginoo, mo ani og kabunok, Lord. Nadiin ang imong mga pulong, matanong gyud, Ginoo, mabuhi sa mga kasing-kasing, Ginoo. Dalaygon ka nining takna, Father. Bless all you people, oh God, that are here, gikan sa pinakabata ngadto sa pinakahangtong, Ginoo. Nang imong pulong dili makawang amahan, apan mag-prosper ni sa mga kinabuhi sa mga anak kanimo nga niya karon. Dalaygon ka, Ginoo, sa wala katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ining taknas kabutagon dadto no kastima naguluhan how to keep ourselves from not loving the world. Kung sao na to nga
dili na to mahimo nga mahigugma kalibutan. The reality sa ang realidad sa itong kalibutan karon is moingon ko nga most of Christians karon mas nahigugma pa sa kalibutan. Ngano kaingon ko tungod kay malando ko ang ulo sa na-realize na ko, even hindi sa mga Christians, nahigugma ang kalibutan na. Hindi lang basta kay Christian, hindi isang pa mga pastor. Tungod kay ang ilang tinguha, mapadaghan sila o mga membro sa simbahan, tungod kay ang ilang mindset para mudako ang ilang income sa church. Pero di ay, kasamtang malando ko sa pulong sa Ginoo, ako nasabtan nga, dili dapat himong gas na mapadaghan ta sa simbahan para mudako ang income. Kundi mapadaghan ta o mga katauhan sa simbahan tungod kay kanang mga tauhan ang mga kalag na ay kabinuhat sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga dapat ang mindset sa mga Kristohanon mudaghan ta sa simbahan tungod kay nanginahanglan ng mga kalaga sa kalawasan ng gi-offer sa Ginoo. Pero mali, pero lahi karon. Ingon ang pulong sa Ginoo, love not the world, neither the things that are in the world, for the love of the Father is not in him. Pero kasagraan sa mga Kristohanon karon ang gugma naa sa mga butang ng kalibutana. Tinuod. Sa verse 16, ingon dra, for the world offers only a craving for physical pleasures. Ingon pag yun diri, a craving for everything we see. Tanan nga itong nakita, muna i-offer sa kalibutan. Tinuod. Sa kong kawalingon, mingon yung tinuod. Tungod kay, usahay, bang, mabot ang pagkatawahanon ba? Kanang pagka-materialistic. Na bisan og na anak ka ng butang nga gusto, gihapon ka og lahi ng butang. Tinuod? Diba? Muna i-offer sa kalibutan. Then isa pa is, pride in our achievements and position. Muna gipang offer sa kalibutan. Muna ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw, higit mga ang kalibutan na. Bisan pa ang mga butang ang kalibutan na. Normal, tungod kay ingon ang pulong sa Ginoo, kay kung mahigugma ka ni mga butanga, ang gugma sa amahan, wala ni mo igsuon. Pulong sa Ginoo sa verse 17, and this word
writing to you who are young in the faith, because you have won your battle in the evil one. I have written to you who are God's children, because you know the Father. I have written to you who are mature in the faith, because you know Christ, who existed from the beginning. And I have written to you who are young in the faith, because you are strong. God's word lives in your heart, and you have won your battle in the evil one. So, kanabang mo diha kanabang I have written to you. Put pasabot na ay mensahe ang Ginoo sa matag usa ka nato. Na ay pulong ang Ginoo sa matag usa ka nato. Tanawa, dili masabtan ato nga nagtulog kasi ng Kristohanon. Kanang ingon sa verse 13. Kanang ingon I have written to you who are mature in the faith. Sa uban nga mga commentaries narito tulo ka kasi una kanang ginatawag og fathers. Mo na sila ginatawag og mga mature sa pagtuo. Mo na sila mga Kristohanon mature sa pagtuo. Naman tungod kay nagpuyo sila sa Ginoo ug na sila personal relationship sa Ginoo. Kaila sila sa Ginoo, na sila personal knowledge about sa Ginoo. Yung sa nila na nag-mature sila. Diya sa Ginoo, pinagi sa pulong sa Ginoo. And it is important for us Christians na kinahanglan dito magpuyo diya sa pulong sa Ginoo. Kaya dili ka mag-mature dito, dili ka magpatunog personal relationship sa Ginoo, intimate relationship sa Ginoo, dili ka magpatunog ng personal knowledge sa Ginoo kung dili ka magpuyo diya sa pulong sa Ginoo igsoon. Sa Discord kanina, nag-Discord, we need to spend time diya sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kaya sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, makaila ka diya sa Ginoo. Huwag naningon pulong sa Ginoo sa Romans chapter 10 verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Sa Joshua chapter 1 verse 8, ingon nito, dili dapat mo depart ang pulong sa Ginoo sa matag-usa ka nato. Kung nila, binitay na ito, adlaw gabi. Amen. Ingon na dapat ikinabuhi na ito aron mag-mature ta. Ikaduha is ka ng young men. Young men, not fully mature. Kinabuhi ito sila sa pulong sa Ginoo, pero kulang pa ba? Kulang pa. Makadaog sila sa mga gubat, sa mga problema na kitabas sila kinabuhi, ba't na ay kulang? Ang isa is, kanang ginatawag mga immature ones, katong mga children, mabata pa yun. These are Christians who have not yet grown up in Christ. Ang pamatanan nilipat na sa untagon, asa ka aning tulog suon. Ikaw lang yung makatabang anak. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ingon dira igsoon, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. So importante kay nga magpuyo tayo sa pulong sa Ginoo. Aron sa ingon na kaya pulong sa Ginoo maigsoon, gamit kaayo sa pagtudlo nato kung unsay tinuod sa graan nga naa sa kalibutan karon igsoon is baka gagawin sa example ang laki na yung bayo baka ni kaya babae man kung babae man kung baka dili babae na yung tumboy laki man po sure ka. Ginabutangan nila o kanang kuwan. Sana? Label. Kuwan man po, lesbian man po. Nakakang kayo. Tana na, baktak na sa away. Baktak na sa away. Na kung dili ka magpuyo sa pulong sa Ginoo, ringon ka okay na, tinong na, sakto na. Huwag mo na yung gibati. Huwag mo na yung kalimutan, follow your heart. Your heart is a ako. Pero ngayon ko ikaw follow the word of God soon. Kaya pulong sa
to make us realize what is wrong in our lives. Kung dili ka puyo sa pulong, like inahanglan nila tumupuyo tayo sa pulong sa Ginoo. Kitabangan ta sa pulong sa Ginoo, maka-realize ta nga mga mali na din na atong gibuhat igsuon. Dili na day sakto nga atong magpuyo tayo sa pulong sa Ginoo. Ingay mo katapat, dapat we need to live in the Word of God. Magpuyo tayo sa pulong sa Ginoo igsuon. Kabalo mo? Kasi realidad dito, many Christians today, wala na nagpuyo sa pulong sa Ginoo. Kabalo mo, asa na nagpuyo? Two ways of life. Sa kalibutan ay, to the word there, two ways of life. Una, a life lived for eternity. Ang ikadua is a life lived for time. Kung pasabot, kana a worldly person lives for the pleasures of the flesh. But a dedicated Christian lives for the joy of the Spirit. Gusto na masaktan sa tapusan, nilintak na sa kabutago nga. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Galatians chapter 5 verse 16 to 21 na dapat guided ka sa Holy Spirit. Kaya kung dili ka mag-guided sa Holy Spirit, kung dili ka puno sa Balakang Espiritu Santo, ingon ang pulong sa Ginoo sa Galatians chapter 5 verse 16 to 21, ingon ka, mahimo nga ma-fulfill na to ang craving sa atong sinful nature. So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Sa verse 17, then the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. Ang sinful nature na to gusto magbuhat ng kagapatan sa ala. Pero ang Balakang Espiritu Santo lahi niya opposite niya gusto magbuhaton. Dili siya gusto magpakasala. Kabantay mo na mga tinatawag sukod Christians na Christian pruhay sila pero wag lang buhatan. Wala sipos ka bumutong sa Ginoo. Pero naman, tungkol kay they are not living in the Spirit. They are not filled with the Holy Ghost. Dili sila puno sa Balakang Espiritu Santo. Okay, pero nila makasala sila. Kailangan sa puno sa Ginoo sa Ginoo. Hello. Klaro ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Nga kung nagpuyo ka nila sa Balakang Espiritu Santo, kung guided ka sa Holy Spirit, na ingon ang pulong sa Ginoo, opposite imong buhaton. Dili itong pagkasala. Dili itong mga butang na dili makapahimot sa Ginoo, kung dili ang mga butang na makapahimaya sa tubuhin ng Diyos soon. Muna ingon sa pulong sa Ginoo, ingon pagkitaring na the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desire. Ang Holy Spirit maghatag na ito tinuha kung kinabuhi nga balaan, magkinabuhi ang matarong, magkinabuhi nga musunod sa kabubukong sa Ginoo. Kung ano yung hatag niya na desires sa matang usa kanato. Ikaw magiging these two forces are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intention, but when you are directed by the Spirit, you are not under the obligation of the law of Moses. When you follow the desire of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. See, tingnan ang puno sa Ginoo, kung dili kita magkinabuhi, nagpuno sa Balakang Espiritu Santo, ang magkinabuhi na ito, mauling mga butang nga, kaning lust of the flesh, lust of full pleasures, idolatry, sorcery, tanan, kung kasi manungangaan mo, kadapatan, nagsunod, ikinabuhi ni mo na, ano naman, you are not living in the Spirit. And as Christians, we need to be filled by the Holy Ghost. Dapat pumunta sa
lang sa Santo Igsoon. Kaya maura ni ang pamaagi nga ma-fulfill na to ang kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. Sa Romans chapter 8 verse 5 to 14, those who are dominated by sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that pleases the Spirit. See? Katong mga puno sa lawas ng Santo, naguna-una ito sila sa mga utang na makahimuot sa Ginoo. Ingon pa ni Kristo, letting your sinful nature control your mind leads to that. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Huwag pa sa kung nakakaya nagpuyo sa puno ka sa lawas ng Santo, may mo nga naay kang ino. Naay kinabuhi igsoon. Tingnan lang ng gumang ng kinabuhi no. Okay. Magkala po yung diyan sa Sister Tohanon. Nalikas, be reminded igsoon sa Ephesians chapter 6 verse 12 that we are fighting against flesh and blood but against rulers and principalities. Diya sa kahanginan. More let us live in the Spirit, for the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's law and never will. Kasi sinful nature na to, kanang hindi ka makinabuhi diya sa Espirituhanon, dili na mo mubay sa kabuton sa Ginoo. O dili yun, ingon na mo sa Ginoo. Sa verse 8, that's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Kung dili na tayo kinabuhi diya sa Espirituhanon, so dili na tayo mag-please ang Ginoo. Kung under pataas ang sala sinful nature, dili mag-please ang Ginoo sa pagdi malibay ang Ginoo sa tuwa. Ingon sa verse 9, but you are not controlled by sinful, but you are not controlled by your sinful nature, you are controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Katong wala niya ang Espiritu, ang Braso ng Santo, wala siya nagilong niya sa Ginoo. Sa verse 10, ang Christ lives in you, so even though your body will die because of sin, still gives you life because you have been made right with God. Sa verse 11, the Spirit of God, who raised Jesus from the dead, lives in you, and just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit within you. Therefore, dear brothers and sisters, you have no obligation to do what sinful nature urges you to do. If you live by its dictates, you will die. But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful natures, you will live. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Tanan naglilid sa lakas ng Santo, mga anak sila sa Ginoo. O ingon ka lang ang puno sa Ginoo diri na if you live by its dictates, you will die. Kinsa man tong napuyo niya sa pagkasala na siya mamatay. Pero siya nga nagpuyo, nagkinabuhi diya sa Espirituhanon sa tagang kinabuhi. So, we need to live in the Spirit. We need to be filled with the Holy Ghost. Dapat mapuno ka sa balangang Espiritu Santo. And hindi sa kayo nato na karong panahon na. Kaya kabasa ko sa Bible. Di ba? Kasagaran nato. Mabasa na sa katakusang mga kapanahunan. Pero nabasa ko sa Bible sa John 1 chapter 2 verse 18. Nabasa na ko. Na sa last hour. Sa ko sa 1 John chapter 2 verse 18. Dear children, the last hour is here. You have heard that the Antichrist is coming. And already many such Antichrist have appeared. From this, we know that the last hour has come. Last hour na. Tuul na kayo. Happy ka mabalik mo. Muna kinahanglan na to
yung puyo diha sa espirituhan ng Igsoon. Diyan na nang imuhang kanang sinful nature. Diyan na nang imong pagkatawhan ng Igsoon. O pag kinabuhi diya sa espirituhan. Ikatulong katapusan mga Igsoon. Set your affection on things above. Colossians chapter 3, verses 1 and 2, yun like, if you then may rise with Christ, seek those things which are above, where Christ is seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. So, let us set our affection on things above. Kato matutang na sa langit Igsoon na pa. Dili ni mga tanay-tanay kay mawala ring tanan. Ang ini sa sunugon sa Ginoo ang pagpapala ang pagbilin na diri iharap mga ulo. Wala na pili. Kailangan itigong na. Masa ina ang isip. Wala na kapin. Wala ulo ni itigong. Ibara sa Ginoo wala na. Kundi magpulong sa Ginoo. O katong mga butang na nandito sa langit ang magpabiling Igsoon. Sa Matthew chapter 19, chapter 6 verses 19 to 21. Matthew chapter 6 verses 19 to 21. Yun ba? Do not store up treasures here on earth, where moth and eat them and rust destroy them, and where thieves break it and steal. Ito na ginawa yung pagtigong pagkutang ay kagutang na ano na sa tayo. Kung naay mga kutang, o ako mula yung sa pulo sa Ginoo sa verse 12, store your treasures in heaven, where moth and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will be also. Huwag pasakot mo lang ina na sa Ginoo ang love na to, or the things that are in the world, for anyone love to, for the love of the Father is not in him. Di na kasi yung ayaw, pag-iguman, ayaw, pag-iguman, magutang, pag-iguman, okay, iwan ang pulo sa Ginoo, nagpumasa ang mga bahagi ko, pag-iguman sa ako. Wala ko hindi kay tama, kung saan ako magto, kung saan ako nalagin na to. Ito mga ito, nagpapagpapag sa Ginoo. Muna yung hinitap na sa kutang, di na sa pulo sa Ginoo, lang na to work. Sa pagkakutang, pagkakutang na, di sa rin namin yung hikumawan sa doon. Ang Ginoo yun. Ang Ginoo yun lang namin yung hikumawan sa doon. Iwan ang pulo sa Ginoo. Gusto ka matulangin. Let us be reminded by the word of God in Philippians chapter 19, chapter 3, verses 19 to 20. We are not citizens of this world, but we are citizens of heaven. No. Kung may buluk-buluk tayo sa langit, Igsoon. Mga koy na nakakain na nagkakita. Mga koy na nagkakita na. Tawag mo yung mga tawag. Yung nagkakita na buhay kayo. Wala mo kayo. Wala. Nasa kayo buhay kayo. Buhay sa namatay kayo. Namatay kayo. Wala kayo magpasa kayo. Wala siya magpapay kayo. Wala pa matay kayo. Wala. Parang kung pili natin na rin ang langit na Igsoon. Walang gusto ng ikaw na mag-ibig bahagi sa langit Igsoon. Ayaw mag-isita. Balik ko lang pag-ibig na pulo sa Ginoo ang ibig. Ang asa aking bahagi ito ang ibig. So, ito ka makita mo bahagi sa langit na klaro Igsoon na ito matutuwa ito sa Diyos ang bahagi na sa langit Igsoon. Igsoon mo rin ang ikapagin sa katusan kita sa bulan. Sa Corinthians chapter 4 verse 18. Ingon dito, so we don't look at the troubles we can see now. Rather, fix our gaze on things that cannot be seen. For things we see now will soon be gone. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. So, ano yung ikapagin sa katusan? As Christians,
for security.